Tayo po'y dadako na sa atin pong mensahe mula po sa salita ng Diyos. At iwan po muna natin yung ating series about the fruits of the Spirit in relation sa ating magiging tema sa ating anniversary. In the meantime, ito po muna ang ating pag-aaralan mula po sa Biblia. Kung ano po ang pananaw dapat ang pananaw ng isang Kristiyano sa panahon ng kalamidad, natural disasters. So samahan niyo po ako as our isa po sa mga talata na atin pong babasahin at pag-aaralan po is Luke chapter 13. Aklat po ng Lucas, Kabanata 13, verses 1 to 5. Okay. Luke chapter 13 verses 1 to 5. So ito po yung isa sa mga verses po natin. Marami pong verses po tayong titingnan about sa ating pong mensahe. So tayo po sandaling tumayo muli para po sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Okay. Lucas, Kabanata 13, talata 1 hanggang 5. Dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang mga taga-Galilea habang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo dahil sa sinapit nilang iyon, higit silang masama kaysa sa ibang mga taga-Galilea? Hindi, ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayo tulad nila. At ang 18 namatay nang mabagsakan ng tore sa Siloe, sa akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa sa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila. Tayo po ay manalangin. O Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Sa minsan pang oras na kami po ay inyo pong handugan ng inyo pong salita, na patuloy na nagpapaalala sa amin ano dapat kami sa panahon ng mga krisis, pagsubok, bagyo, kalamidad at iba pa, na kung saan ay kami rin po ay hindi exempted, Panginoon. Kaya tulungan niyo po kami, Panginoon, na hindi lamang po namin mapakinggan ang mensahe, kundi tunay po naming may pamuhay ito, sapagkat sa panahon pong ito ay kasama din po kami sa apektado ng tinatawag po na abnormalidad ng panahon. Kung kaya't meron pong mga pangyayari na unang beses pa lamang na nangyayari, Panginoon, sa amin pong lugar at sa iba pang mga lugar. At ikaw po, O Diyos, ang manguna sa inyong lingkod na gagamitin bilang tagapaghatid ng iyong pong salita. At itago niyo po lamang sa likod ng iyong pong kabanalan. Yes. Ikaw lamang ang may taas sa lahat ng ito, O Diyos, at ang lahat ng mapapakinggan po namin ay mula lamang sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. So tayo pong makakaupo na, mga kapatid. Sinabi ko po nung Friday, sa ating cottage prayer meeting, sa church po natin, ay maraming unang beses. So, katulad po nung nagdaang tag-araw, nung May, so nag-adjust po tayo ng oras ng ating worship from 8:30 to 6 o'clock. 3 linggo po tayong gumising ng maaga, sapagkat talagang napakainit po nung panahon na yon. And nung pong Miyerkules, hindi po tayo nakapag-prayer meeting, sapagkat kasagsagan po ng Bagyong Christine. At ang Bagyong Christine ho ay hindi lamang isang gabi o isang araw lamang nagparamdam sa atin, kundi 3 araw. Diba? Talagang pambihira po ang bagyong ito. At ang bagyong ito ay nagbagsak po ng napakaraming ulan sa Kabikulan, sa Batangas, at sa iba pang mga lugar. So, nagkaroon po ng record-breaking na dami ng ulan na ibinagsak po sa Bicol, lalo na po sa Batangas. Nakita po natin ngayon sa mga balita kung gaano po katindi ang naging epekto nito, especially po sa Talisay, na may mga namatay dahil po sa landslide, at ang nakakalungkot po ay mga bata ang karamihan na namatay. At ang bagyong ito ay pambihira kung tutuusin, at sinasabi po ng mga eksperto na ito po ay dahil sa climate change o yung pagbabago ng klima. So dahil po yan sa
anong buhay meron po tayo. Ano ho? So dahil po yung climate change so ay epekto ho ng pollution, di ba? So yung pagkakaroon ng butas ng ating ozone layer, yung mga pollution na kung saan ay nagdudulot ng iba't ibang karamdaman sa tao. So yan po ay isa sa mga nakakapekto ho sa klima natin. So many places have experienced unusual weather extremes. So ito isa po yung bagyo na pinagdaanan po natin sa weather extreme na naranasan po natin dahil pambihira po yung ulan na kanya pong ibinagsak. Ang marami pang lugar ang naapektuhan na nagdaang bagyo. At hindi lamang bagyo ho ang ating nararanasan sa bansang ito. So tayo po ay prone din na makaranas po ng lindol sapagkat tayo po ay nasa tinatawag na Pacific Ring of Fire, ang lokasyon po ng ating bansa. So dito po makikita ho natin that hindi lamang po Pilipinas ang prone sa mga ganitong kalamidad, kundi halos lahat ng bansa sa buong mundo. Sapagkat this is a global concern. Ano po? Tinatawag po nating climate change. At kapag nakikita po natin yung devastating effects ng mga kalamidad na ito, naiisip po natin bilang tao, bakit baga ito nangyayari? Bakit baga ito sabihin natin pinapahintulot ng Diyos na dumaan ang maraming unos, ang pagbaha, pagguho ng lupa, ang pagputok ng bulkan. So, iniisip natin, ano ba ang meron sa part ng Panginoon upang ipahintulot niya ang lahat ng ito, lalo na sa part ng isang taong walang pagkaunawa sa Diyos. Kaya sa halip na siya ay magpasalamat, of course, na imposibleng mangyari sa panahon ng kalamidad, ay kinu-question niya ang Diyos na bakit ito ay nangyari sa kanila. Ano po? Kaya dito makikita ho natin ang katanungan, why bad things happen to good people? Why do good people die? So bakit hindi yung mga masasama ang namamatay? Kabilang sa mga casualties, mga mababait na tao, mga mabubuting tao. So isa yan sa mga sumasagi sa isip ng tao kung bakit nangyayari po ito. Why do these kind people, sabi nga, ay namamatay samantalang yung mga masasama hanggang ngayon buhay pa rin? So we always compare things sa abot ng ating nakikita, sa abot ng ating naiisip without looking first sa Panginoon. Kaya ito po yung objective po ng ating mensahe, mga kapatid. To help us focus on God's intended purpose of allowing the occurrence of natural disasters. So hindi ibig sabihin na God is out of control, kumbaga hindi kontrolado ng Diyos ang pag-iral po ng mga kalamidad. Na habang nasa kasagsagan po tayo ng malakas na bagyo o nasa kasagsagan po tayo ng lindol, umuuga ho ang kapaligiran natin, kita ho nating nagbabagsakan ho ang lahat ng mga nakasabit at naghahanap po tayo ng pwedeng masilungan or mapagtaguan para hindi po tayo mabagsakan. It doesn't mean na hindi kontrolado ng Diyos ang pagkakataong iyon. He is still in control, brothers and sisters. Sapagkat siya ay Diyos na hindi nagbabago. Kaya, again, ang ating objective, so ang ating theme po, by the way, is natural disasters from a Christian perspective. Ano po? Ano ba ang perspektibo dapat ng isang Kristiyano habang may kalamidad o habang nangyayari ang unos o ang iba't ibang kalamidad? Okay? So to help us focus on God's intended purpose of allowing the occurrence of natural disasters and to keep on trusting God amidst the prevalence of the earth's fallen environment. So, alam po natin that the root ng lahat ng ito is sin, o ang kasalanan. So, ito po yung punot dulo kung bakit nangyayari po ang mga kalamidad na maraming namamatay, maraming nawawasak, buhawi, di po ba? Bagamat yung diametro niya ay mas maliit kumpara sa bagyo, pero yung destruction na kaya niyang gawin ay matindi rin. Ano po? So, bakit? Sabihin natin, bakit nga ba may ganito? Bakit may tornado? Bakit may hurricane? Bakit may typhoon? Bakit may earthquake? Yan. So, yan po ibabalik lahat doon sa Romans 5:12. Nang pumasok ang kasalanan sa sangkatauhan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. So it doesn't mean that God wants people to perish.
Hindi po ibig sabihin na may namatay, yan ay kalooban ng Diyos. May nabasa po akong isang comment na yan ay nais ng Panginoon. Ano po? Pero hindi po yung nais ng Panginoon. Okay? Hindi po nais ng Diyos na mapahamak ang tao. Hindi po nais ng Diyos na mawasak ang ating mga ari-arian. Hindi po ganun ang ibig sabihin na kaya may bagyo kasi yan ang nais ng Panginoon. Ito yung kalooban ng Panginoon. Mali po yan. Okay? Yan po ay sa kadahilan ng pumasok ang kasalanan sa ating mundo, sa sangkatauhan. At ang pagpasok ng kasalanan hindi lamang sa atin, kundi sa lahat. Naapektuhan din ang ating mundo. Naapektuhan din ang ating klima. Ano po? Kaya in these disturbing events, what should be our behavior and yung ating outlook, bilang isang Kristiyano? At ang kalamidad bang ito, would these calamities change our views of God? Iaano ba natin na ang mga kalamidad na ito ang magpabago ng ating pagtingin sa Diyos mula sa pagiging mabuti, siya'y Diyos na hindi patas? Ang unfair naman ng Diyos na agad. Bakit ang mga masasamay buhay pa rin? Yung mga namatay kababait, mga musmos. So ganun ba dapat ang maging perspective natin? Pertaining to His nature and will, sa kanyang kalikasan at ang kanyang kalooban. Kaya ito po ang mga prinsipyo na itinuturo po sa atin patungkol sa kalamidad. Ano ba ang dapat nating makita? Tayo ba'y magfo-focus lamang sa mga nakikita natin sa telebisyon na mayroong mga taong nananawagan, although nandun po yung ating kalungkutan at yung kagustuhan po nating tumulong. Pero ito ba ay magiging paraan o magiging daan para tayo din ay magbago ng tingin sa Diyos? So ito po yung purpose po natin, mga kapatid. Nakanasan po natin yan. Ano po? Tayo po ay inulan, binaha. So meron din po tayong mga kapatid na humingi ng rescue dahil nga po pinasok na po ng tubig ang kanilang mga bahay. So sa kabila po nito, ano ba dapat ang makita po natin mula sa ating pagiging Kristiyano? First, samahan niyo po ako in Matthew. Dito po sa Mateo, okay, sa ating first point, ito po ay ang ating cross-reference, Matthew chapter 8, verse 23. Pamilyar po ito sa atin. Ano po? Ito din po yung ating mababasa sa Mark chapter 4. At ito po yung pagpapatigil ng Panginoong Hesus sa bagyo. Matthew 8:23, sumakay si Hesus sa bangka kasama ng kanyang mga alagad at habang sila'y naglalayag sa lawa, si Hesus ay natutulog. Biglang bumugso ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Kaya nilapitan ng mga alagad si Hesus at ginising, "Panginoon, iligtas ninyo kami! Mamamatay kami!" Sabi nila. Ngunit sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ng inyong pananampalataya." Bumangon siya, pinatigil ang hangin at ang mga alon at bumuti ang panahon. Namangha silang lahat at sinabi, "Ano kayang uri ng tao ito? Maging ang hangin at ang lawa ay sumusunod sa kanya." So ano po yung kamanghamanghang katangian ng Panginoong Hesus? Ang nakita po natin sa account na ito, na siya ang Diyos na kung saan kaya niyang patigilin ang bagyo, kaya niyang patigilin ang anumang kalamidad, sapagkat siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. At kaya siya ho ay Diyos na makapangyarihan. Sabi dito, is that siya ho ang pinanggalingan ng lahat ng ito. Okay? Kaya yung ating first point is that natural disasters declare the omnipotence of God. So idinideklara ng mga kalamidad na ito ang kapangyarihan ng Diyos. Should Christians think that God is responsible for natural disasters? Dapat bang isipin ng Kristiyano na ang Diyos ay kailangan bang depensahan niya ang kanyang sarili sa kabila ng mga nangyari pagkatapos ng kalamidad? Of course, sabi dito, acknowledging His authority is one thing, but when we try to hold God accountable for these disasters, this imply that He did something wrong. So kapag inisip natin na accountable ang Diyos sa nangyari, isipin natin, maaaring ang maging belief po natin or view po natin sa Panginoon ay siya pala'y Diyos na nagbabago. Siya pala'y Diyos na pwede palang gustuhin
may mapahamak na tao. Di ba? But here, through that disasters, through that occurrences, sabi dito, still ito po ay kaparaanan para ipakilala ng Panginoon ang kanyang sarili, ang kanyang pagiging makapangyarihan sa lahat. He said in Isaiah 45 verse 7, I form light and create darkness. I make well-being and create calamity. I am the Lord who does all these things. It doesn't mean that God creates calamity, He creates evil. That God is the author of evil. Hindi po ibig sabihin. Okay? Ang ibig sabihin ng calamity ho dyan is judgment in a way para makita ng tao na siya'y Diyos na banal, na siya'y Diyos na napupuot sa kasalanan ng tao. Kaya sabi dito, dapat ba nating isipin na kailangan bang sagutin ng Diyos ang tanong ng tao kung bakit nangyayari ito? Di ba? Ngunit makikita ho natin na kapag ganito po ang magiging kaisipan natin, maaaring mabago po ang tingin natin sa Diyos, magiging sensational yung ating pagtingin sa Panginoon na ang Diyos ay pabago-bago. Gusto niya minsan ay magligtas at ang gusto niya minsan ay may mamatay. Pero hindi po yan ang kalooban ng Panginoon mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Sapagkat ang nais ng Diyos ay tayo ay maligtas. Kagaya po ni Joseph in Genesis 50 verse 20. Ano po sabi niya? You meant it for evil, but God meant it for good. He was sold to slavery by his brothers for 20 pieces of silver. But, sabi dito, God meant it for good. Although, it was a very, sabi nga, tragic event para sa kanya. Mapahiwalay siya sa kanyang minamahal na ama na si Jacob. For more than 2 decades na hindi niya nasilayan ang kanyang pamilya. So siya ho'y pinagbili. Papunta sa Ehipto. Naging kanang kamay ni Potiphar. Pero siya ho'y nakulong dahil sa maling akusasyon. At later on, siya po ay naging kanang kamay ng Faraon. At siya ang naging instrumento para ang Ehipto ho ay maligtas mula sa taggutom. At naging daan ito para muling magkaroon ng reunion sa kanyang pamilya. Kaya sabi niya, God meant it for good. So it doesn't mean na may kalamidad. Ang ending ho ay malungkot. O ang ending ho ay pangit. Meron pa ring ripple effect na tinatawag ho tayo sa pamamagitan po ng kalamidad ay meron pong mabuting idudulot. Okay? Kaya sa isip natin, papaano? Papaano may maging mabuting resulta mula sa masama? Yan ay karunungan ng Diyos. Yan ay kapangyarihan po ng Panginoon. Kaya sabi dito, calamities are instead God's ways to ponder and praise His creatorial power. Sapagkat, sabi dito, maaaring ang sabihin ng tao, people will often notice of the devastating effects of the flooding or landslides and mock God for this. Pwede silang manungayo sa Diyos, maaari silang tanungin ang Diyos, magreklamo sa Diyos sa pangyayaring ito. Pero sa atin bilang mga Kristiyano, we should ask why they did not remember the Lord for a peaceful weather. Bakit hindi nila inaalala ang Diyos pagka ang panahon na may hindi masama? Ang object ng kanilang pasasalamat is yung araw. Ang object ng kanilang pasasalamat ay ang ulap. Ang object ng kanilang pasasalamat is hangin. Pagka yung sobrang init na malinsangan, sabi nga, di ba meron tayong kailangan sumipol tayo para humangin. So, ibig sabihin ba is wala bang nag-cause nito? Para maging object ko ng ating pasasalamat is yung pong bagay mismo at hindi ang lumikha nito. Kaya, why they did not remember the Lord for a peaceful weather? Ngayon, ang magandang panahon. Yan ay isa sa paraan para purihin natin ang Diyos. Kapag tayo naglalakad sa initan at ang Diyos ay nagbigay sa atin ng silong o lilim sa pamamagitan ng ulap o ng puno
Yan ay paraan din para purihin natin ang Diyos. Kapag tayo ay isang magsasaka at nadiligan po ang ating mga tanim, yan po ay paraan para purihin natin ang Diyos. Kaya sa kabila po ng lahat, mga kapatid, ito po ay kaparaanan kung paano po natin ibabalik ng tama sa Diyos na lumikha. Ano po? Kaya storms are not year-round, sweltering heat is only for a month or two, but most of the time we have been blessed with a good and pleasant weather. We have been blessed, sabi nga ng hangin na nalalanghap natin, pagkain ating nakakain sa pamamagitan ng mga halaman na dinidiligan ng Diyos. Just like in Matthew chapter 5, ano itong sabi doon? Siya ay nagpapaulan sa mga mabubuti at sa masasama. How gracious our God is. Amen? Kaya kahit ang kalamidad na ito'y isa din sa mga instrumento ng Panginoon, hindi po dahilan para questionin ang Diyos o masira ang ating pagkakilala sa Kanya. Kahit nakakalungkot, na nadudurog ang puso nating makita ang mga namatayan. Hindi po ibig sabihin na ito ang sabi ng Biblia, huwag tayong maging compassionate, huwag tayong maging maramdamin doon sa mga taong naapektuhan. Tayo nga apektado Di po ba? At meron pang naapektado mas malala kaysa sa atin. So, bilang Kristiyano, ano dapat ang ating maging damdamin? Kaya, first, they declare the omnipotence of God. So, ipinapaalala nito na meron pa ring Diyos na kumokontrol sa lahat. Kagaya ng ipinamalas ng ating Panginoong Jesus. Just like in Colossians 1, na kung sabi doon, in Him all things hold together. Diba? In Him, all things, He is before all things. He is the preeminent one, ang Panginoong Jesus, na siya ang kapanganayan, ng lahat. Okay? And in Psalm 19 verse 1, tells us of the majestic declaration of the glory of God. The heavens declare the glory of God. Kaya mamangha tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi lamang sa kapangyarihan ng kalikasan, sapagkat ang kalikasan ay may lumikha nito. Okay? So the rains that water our fields and help our plants to produce fruits. Paano tayo tumutugon? Ang malusog na lupa o ang matabang lupa na dala ng pagputok ng bulkan. Paano tayo tumutugon? So, kasi ito yung nature natin bilang tao. Madali tayong mag-react sa simula ng kalamidad. Pero doon sa epekto ng kalamidad, doon sa ripple effect ng kalamidad, hindi natin nakikita, hindi natin natatanaw. Kaya these remind us of the power of God to create and to provide, and this is timeless. Timeless provision and power of God. Pertaining to God's omnipotence, is He in control? Kontrolado ba ng Diyos ang lahat? Amen. Diba? Kahit nasa kasagsagan po tayo ng kalamidad, tayo ay nasa mata ng Panginoon. Nakikita tayo ng Panginoon. Nagmamasid pa rin ang Panginoon sa sitwasyon po natin. In both tragedy and beauty, God is in control. That's why, first, these natural disasters declare the omnipotence of God. Although, these are mere consequences of our sin, ito ay reflection pa rin ng katangian ng Diyos. At isa sa way ng Panginoon upang ang mga tao ay magbalik loob sa Kanya. Ano po? So, number 2, pangalawa, not only it declares the omnipotence of God, natural disasters reveal the omniscience of God, o ang kaisipan ng Diyos. Hindi bagat kapag may kasagsagan ng panahon or masamang panahon, habang masama ang panahon, nag-iisip po tayo, mamaya mataas na ang tubig. Di ba? So, we think, paano tayo makakasurvive? We think kung ano ang worst case scenario na pwedeng idulot ng kalamidad na ito. At hindi lang tayo, kundi ang iba pang mga tao. Hindi po ba? Tayo ay nakatira sa tabing ilog o tayo ay nakatira sa gilid ng bundok. So, nandun yung ating worry.
kumbaga preoccupation ng ating isip is nandun mismo sa sitwasyon. Pero sa isang Kristiyano, sabi dito, ang mga kalamidad na ito still nagpapahayag, they reveal the omniscience of God. Na ang kaisipan ng Diyos ay hindi katulad ng ating kaisipan na nagre-react po tayo sa ating nakikita. Kasi ang Diyos hindi siya reactive na Diyos. Ano po, hindi siya yung tila bagay pagkalimbawa, mataas ang baha. So nandun na yung kanyang takot, aakit na sa mga bubong. So hindi po siya ganon. God is omniscient God at ang kanyang pag-iisip ay hindi katulad ng sa atin. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. That is Isaiah 55, verses 8 and 9. Hindi natin pwedeng pantay o ihambing ang kaisipan natin sa kaisipan ng Diyos. Napakasabihin natin ang Diyos ay malayo sa atin. Na tila bagay ang Diyos ay walang pakialam sa atin. Na kaya nangyari ito sa atin. We are very affected, deeply affected ng kalamidad. In fact, buhay pa. We're still alive. Di ba? Pag ang bagyo ho ay di gasinong malakas, salamat sa Panginoon. Kasi iningatan niyo po kami. Kung medyo seryoso ho yung naging epekto ng bagyo sa atin, salamat pa rin sa Panginoon. Kasi sa kabila ng ating pinagdaanan, ito't buhay pa rin tayo at makakapagbigay papuri pa rin tayo sa Kanya. So yun po yung pag-iisip na nais ng Diyos na mayroon tayo. Okay? Huwag tayong maging, sabi nga, kung ano yung pag-iisip ng isang hindi Kristiyano sa panahon ng kalamidad, tayo po ang madala o mahawa. So, it's a matter of perspective. Natural disasters are mere consequences of the fallen nature of man. Okay? Disasters are warnings and unbelievers often turn to God for the first time when they face a tornado or earthquake. So, kung mapapansin po natin, kapag panahon ng kalamidad, dumadami ang umaattend sa church. Sa relihiyon, maraming sumisimba. Diba? So, nagkakaroon sila ng time to ponder of God. Okay? Pero sa atin, hindi lamang ho yan. Kailangan ito ho ay maging daan para kilalanin ho natin ang Diyos ayon sa kanyang katangian. Na siya'y Diyos na marunong at ang kanyang karunungan ay walang hanggan. Kung paano ang kapangyarihan ng Diyos na pumigil ng unos o ng anumang kalamidad ay walang hanggan, gayon din ang kanyang kaisipan. Kaya hindi ibig sabihin na may kalamidad, nakalimutan tayo ng Diyos. Nagka-amnesia siya. Nakalimutan niya, ay, ang mga anak ko. Hindi po. Nasa isipan pa rin po tayo ng Panginoon. People are tempted to say that God must not be in control of a disaster for fear that unbelievers will think that the Lord is evil. So ito yung nagiging barrier. Ano po? Sa atin na sabihin nating hindi kontrolado ng Diyos. Okay? Dahil pag sinabi natin kontrolado ng Diyos, ang iisipin nila, bakit ganito? Di ba? Bakit ganire? Sabi niya, they will think that the Lord is evil. Pagkasama naman ng Diyos na iyan. Ang daming namatay. Ang daming nasira. Tulay, kalsada, bahay. Diba? So it's so hard for us to, sabi nga, to defend. Pero wala tayo sa part na depensahan. Ni ang Diyos, hindi niya dinipensahan ang kanyang sarili. Diba? Naalala po natin yung sinabi niya kay Job. Ano po yung confrontation ng Panginoon sa katanungan ni Job? Sino ang nagpapakain sa mga malalaking hayop? Sino ang nagtakda ng hangganan ng lupa at ng dagat? Di po ba? So ito po ang naisip pabatid sa atin ng Diyos.
So God does not need defending. Wala ko tayong mababasa sa banal na kasulatan na didepensahan ng Diyos ang kanyang sarili para sagutin ang tanong ng tao, bakit? Kaya pag nagtanong ka ng bakit sa Diyos, wala. Wala ko tayong mahinging sagot. Okay? In what sense calamities reveal of God's limitless knowledge? First, God doesn't need defending. Kagaya ng binasa po natin kanina in Isaiah 55, His thoughts are not our thoughts, His ways are not our ways. He did not answer how to convince people of His goodness in these trying times. Kaya sabi po doon sa Zephaniah, basahin ko po sa Zephaniah chapter 1, kasi ito pong mga minor prophets is more of judgment. Okay? Zephaniah 1:2, I will utterly sweep away everything from the face of the earth, declares the Lord. I will sweep away man and beast. I will sweep away the birds of the heavens and the fish of the sea and the rubble with the wicked. I will cut off mankind from the face of the earth, declares the Lord. So kapag inisip natin, pag ang tao ang gumawa, we call it a crime. Diba? But pag ang Diyos ang gumawa, that is judgment. Pinapakita ng Diyos ang kaniyang pagiging Diyos, ang kaniyang kabanalan. Kung sa panukat natin, ito ay hindi patas, pero sa Diyos, sabi nga, yan po ay walang, kumbaga sa katanungan natin bakit wala siyang sagot. He doesn't need, sabi nga, defense. Okay? And God's knowledge is holy. Ang karunungan ng Diyos ay banal. Kaya sa halip na tanungin natin, bakit, Panginoon? Let us pause for a while and acknowledge that His knowledge is infinite. Kahit sabay-sabay ang pagsubok. Nasunugan, sabi nga, di po ba may mga nababalita tayo na nabagyo na, nasunugan, nasunugan, nanakawan. So, we're not exempted mula doon. Pero kahit dito, sabi dito, God is an omniscient God. Ang kaparaanan ng Diyos, ang kaisipan ng Diyos ay hindi kagaya ng sa atin. We are finite. We tend to react sa abot ng ating pag-iisip. But since God is infinite, wala tayong dahilan para questionin ang kaisipan ng Diyos. Kaya kahit dumaan ang isang malaking kalamidad, yan ay batid ng Panginoon. At alam ng Diyos ang pinakamabuti. Okay? Sabi nga, paano? Yan sa mga Ang sama nga ng senaryo Maraming naapektuhan. Kaya, pertaining to His omniscience, does God know our situation? First, dun sa ating unang punto, is He in control sa buhay natin? Next, does He know our situation? Alam ba ng Diyos ang sitwasyon natin? In fact, mas alam ng Diyos. Dahil alam ng Diyos ang hinaharap. Ang alam lang natin ay ngayon at ang kahapon. Kaya, absolutely yes. Even in times of abasement. Just like Paul when he said in Philippians 4, I learned how to be abased and I learned how to be abound. In adversity and prosperity, I learned to be content with what I have bilang isang lingkod ng Diyos. Kaya, still, pinapaalala po nito ang infinity ng Panginoon sa kanyang karunungan at ang kanyang kadakilaan. Amen? Amen. And number 3, ang ating panghuling punto po, sabi dito,
Natural disasters are meant for the goodness of God. So how? Ito yung malaking tanong eh. How? Paano magiging sa kabutihan pa rin, bagamat hindi nga maganda sa paningin? Sapagkat ito ho ay mapaminsala. May namatay eh. May mga nasira. May mga nawasak. Okay? So, these are meant for the goodness of God. So, parang masyadong imposible yung statement. Ano? Para sa atin. But, still, sabi nga, kung alalahanin po natin ang kapangyarihan at ang kaisipan ng Diyos, without, sabi nga, all things are possible. With God, all things are possible. Okay? Samahan niyo po ako sa Acts chapter 16. Aklat ng Gawa, Kabanata 16. Ano naman po ang ating makikita dito? This is about Paul and Silas, o si Silas, na kung saan ay nakakulong po sila rito. Verse 25, okay? Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos, at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Walang ano-ano'y lumindol ng napakalakas o ng malakas at nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. Nagising ang bantay ng bilangguan at nang makita niyang bukas ang mga pinto, inakala niyang nakatakas ang mga bilanggo. Dahil dito'y binunot niya ang kanyang tabak at magpapakamatay na sana. Ngunit sumigaw si Pablo, "Huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kaming lahat." Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harapan ni Pablo at Silas. Sila ay inilabas niya at sinabi, "Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas?" Sumagot naman sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan." Kaya ang kalamidad ay oportunidad para maligtas ang iba. At ito ang kabutihan ng Diyos. Yan, sabi dyan, calamities bring us the opportunity for the salvation of others. Although Paul and Silas were, sabi nga, sila po ay may oportunidad na tumakas sa kanilang pagkakapiit, pero sa halip, ano po ang kanilang ginawa? Tinulungan nila ang bantay ng bilangguan upang siya'y makakilala sa Panginoon. It could get hundreds to thousands of casualties, di ba? Ang mga kalamidad ay maaaring kumitil ng buhay ng daan-daan o libo-libo. Ngunit, maaaring ito ay maging dahilan sa milyon-milyong tao para magpatira pa at magbalik loob sa Diyos. It could cause millions of people to evaluate themselves and to be led to Christ. It's our opportunity for gospel sharing. Naalala niyo po nung 2020, nung pumutok ang Taal, ano pong ginawa natin? Fundraise tayo. Bumili tayo ng grocery. Di ba? So, how many packs yun? Hindi ko na maalala. Mga 80. Tapos pinadala ho natin sa Tanawan. Tayo mismo ang nagdala. So, nag-ano tayo ng mga goods, kumot. Tapos nagdala ho tayo doon. Tapos yung mga nag-evacuate mula Batangas papunta dito, so pinuntahan po natin para bahagi na ng mabuting balita. So may taga Cuenca, may taga Lemery, di po ba? So yun po yung isa. Ano ho, na-example natin dito, na kahit sa pamamagitan ng kalamidad, ito'y oportunidad para sa atin na maghatid ng mabuting balita. And calamities bring us the opportunity to show mercy and sympathy to others. Kagaya ng mga ginagawa ng mga sikat. Ano po, mga content creators. So nagpa-fundraise sila. Ang pamahalaan. Di ba? So maraming mga tumutulong. So tayo ho, mga Kristiyano, hindi ba tayo kikilos para tumulong din para sa kanila? Ito ay pagkakataon din natin para maging sympathetic sa mga tao na lubhang naapektuhan ng kalamidad. To be Christ to our community is possible even in times of trouble and tragedy.
Hindi lang ang maitutulong natin sa kanila is only panalangin. Maaaring gamitin tayo ng Panginoon sa iba pang mga bagay. Katulad po nung ginawa natin 4 years ago. Nagtulong-tulong ho tayo, bayanihan tayo. At pumunta ho tayo sa mga naapektuhan. Personal nating ipinaabot sa kanila ang ating tulong at ang ating panalangin. At higit sa lahat, ang mabuting balita. Amen? Amen. Kaya, mga kapatid, these natural disasters remind us, na ang Diyos natin ay Diyos na mapagbigay. Generous enough, sabi nga, para ang lahat ng tao'y matulungan at mahandugan ng mabuting balita ng kaligtasan. Hindi po ibig sabihin na malungkot ang pagtatapos sa panahon ng kalamidad. Dito ho mas nasusukat ang pagiging totoo nating mga lingkod ng Diyos. Oportunidad natin na may hatid ang pag-ibig ng Panginoon. God can and does bring good out of terrible natural disasters. Kagaya din po ng ating binasa kanina in Luke chapter 13, ano po ang sabi ng Panginoon sa mga tao? Balikan po natin ang Lucas. Ano po sabi ng Panginoon? Verse 4, at naang 18 namatay nang mabagsakan ng tore sa Siloe, sa akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa sa ibang naninirahan sa Jerusalem? So, wala pong binanggit na dahilan yung pagbagsak ng tore. Ano po? Pero kumbaga, subject matter ko dito is, ito bang mga namatay na ito ay higit na masama kaya sila namatay? Yan po kasi yung pinupunto ng Panginoon. Sabi niya, hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo't talikuran ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayo katulad nila. Pero yung kapahamakan, sinasabi ng Panginoon dito, hindi lamang kapahamakan sa pamamagitan ng disaster, kundi yung kapahamakan walang hanggan. Unless you repent, sabi ng Panginoon, malibang kayo magsisi, talikuran ang inyong mga kasalanan, manampalataya kayo sa Panginoon. Yan po ang punto. Kung kaya't meron ganitong kaganapan, merong kalamidad. Okay? So that is number 3. Natural disasters are meant for the goodness of God. To share the message of salvation and to show mercy and be sympathetic. Huwag tayong maging wala tayong pakialam. Passive lang tayo na kakaawa itong mga taong ari. Napapanood mo sa balita, kakaawa. Wala naman tayong ginagawa. Naaawa lang tayo pero wala tayong ginagawa. So bilang Kristiyano, oportunidad po natin ito. Samantalahin natin. Ang Diyos ay, sabi nga, napaka-gracious na nagbibigay sa atin ng panahon para magampanan natin ang ating tungkulin sa mga tao. For our conclusion, in a Christian perspective, natural disasters are opportunities for us to spread the message of hope and salvation and to worship the Lord of His infinite power and wisdom. Ito ay oportunidad natin para ipalaganap ang mensahe ng pag-asa at ng kaligtasan at oportunidad din natin para sumamba sa Diyos. Taglay ang kapangyarihan at ang karunungang walang hanggan. Kaya pasalamatan po natin ang Diyos. Pag may unos, manalangin tayo sa Panginoon. Lord, ingatan niyo po ang mga tao. Panginoon, iligtas niyo po ang mga tao. Diba? Nandun yung ating kalungkutan pag may nangyayaring casualty or pag may namamatay. Kaya yun po ang maging natin, mga kapatid. Kapag nakasurvive po tayo sa panahon sa kalamidad, so, magsasamba pa rin tayo. Patuloy tayong magpuri sa Diyos. Hindi lamang sa sitwasyon natin na tayo niligtas niya, kundi
Dahil ito'y kaparaanan niya para mas makilala natin siya. Ng mas malalim, mas intimate na pagkakilala. Kaya muli, ang perspective natin o ang pananaw natin bilang mga lingkod ng Diyos o bilang mga anak ng Diyos sa panahon ng kalamidad ay inilalahad po sa atin. Na huwag tayong maging katulad ng mga taong sa halip na manahimik ay magtanong sa Diyos. Normally, yan ang nating ginagawa. Iisip natin, Panginoon, bakit po? Mas maigi kung, Panginoon, ano baga? Ano baga ang inyo pong plano sa akin? Bakit niyo po ako dinala dito? Okay? So ito po ang nais ng Panginoon na ipamuhay natin at maging kaisipan natin. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong mensahe. Salamat po sa pagtuturo niyo po sa amin kung paano po kami tutugon at kung paano po namin titingnan ang mga tinatawag na natural disasters, Panginoon, na kung saan ay ipinapabati niyo po sa amin kung sino po kayo at ano ang niyo pong layunin para po sa mundong ito. Kaya, tulungan niyo po kami na hindi po kami mabulag at maging clouded ang aming kaisipan ng mga nakikita namin sa aming kapaligiran. Kundi kami po ay mag-stick sa amin pong mission na maging ilaw at asin ng sanlibutan ito. At ikaw po ang patuloy na maluwalhati namin sa paglilingkod na ito. Yes. Sa paglilingkod na maaaring magawa namin sa mga taong lubhang naapektuhan ng kalamidad. Kaya salamat pong muli. Ang kapurihan ay sa iyo lamang. At patuloy ko pong inalapit sa iyo ang mga taong naapektuhan ng nagdaang bagyo, especially po sa mga lugar na nakaranas po ng pagbaha at ng landslide, Panginoon. Ikaw po, Diyos, ang pagbulan ng kanilang kaaliwan, higit sa lahat, ang inyo pong kaligtasan. Purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Purihin po ang ating Panginoon.